Hello guys, magandang araw. Meron man tayong pag-aaralan ngayon tungkol sa magnetic starter. O sa iba, tinatawag din ito na magnetic switch. Mahalaga din na malaman ng mga aspirant electrician kung ano ang kalagayan ng device na ito. Dahil minsan, or mayroong mga customer ninyo na magpalagay nito para sa aircon at mga motor na may pressure tank sa patubig. So dapat malaman din niyo ito. I-explain ko lang kung ano talaga ang nasa loob ng magnetic starter at paano ito gagana kapag mayroon na itong kuryente na sumusupply sa coil niya. Ito guys, may device din dito naka-attach na trip relay. Ito yung nagbigay ng protection sa mga motor at saka sa aircon o anumang mga device o gamit na ginagamitan ito. So dito muna tayo mag-focus sa magnetic starter. Babaklasin natin ito guys kasi naka-attach lang naman ito. So bago ko pala i-dismantle ito guys para makita ninyo kung ano nasa loob nito, explain ko muna sa inyo yung mga sign niya. Kagaya nito guys, mayroon tayong sign na ganito. Ito yung tinatawag na NC or normally close. Ibig sabihin niya guys, yung normally close, ito yung terminal. Ganun. Pag mayroong naka-slanting na linya dyan, it means normally close yung terminal sign na yan. Tapos dito naman mayroon tayong isa dito. Ito yung normally open, yung terminal sign niya. Ganun din, no? Walang naka-slanting. Pag walang naka-slanting na ganito, yun na normally open. So kaya ko inaano ito guys dahil para malaman nyo kung ano ang NC at NO. Minsan dito meron dito nakalagay na NO, NC, yung partner niya, yung dulo nitong, halimbawa NO nito ay dito sa kabila, normally close dito rin sa kabila. So may number ito guys. Yung switches na ito ay nandito lang sa gilid ng magnetic starter. Ito yung tinatawag na auxiliary terminal. Ito yung nagsiswitch ng ibang device na nakakabit kung sakaling i-open or i-close mo para umandar o sasabay dito sa pagpasok ng kuryente nito. So itong device na ito guys, meron din itong magnetic coil. Yung design ganito, magnetic coil. Yung function ng magnetic coil na ito, once na walang kuryenteng papasok dyan, yun ay naka-normally close lang siya. Yung lahat ng naka-normally close dito, as is lang yan sa pag walang kuryente. So pag napasukan naman ito ng kuryente guys, pag mag-function na itong magnetic coil, itong normally close, mag-o-open ito. At itong normally open, mag-close ito. Bali, palitan lang sila, salita lang sila. Itong open, normally open, pag may kuryente, mag-close yan. Ito na naman ang nag-o-open pag may kuryente. So dito guys, meron tayong sign din ng post button, normally close. Yun ang ginagamit ng stop.
Pag dumadaloy na yung kuryente, pag pinsil mo yan, simply cut out, cut off yan. Wala nang tuloy-tuloy na kuryente dito. So, yun ang stop. Dito naman sa post button na normally open, ito yung start. Once pinopost mo yan pababa, ito magkaroon ng connection. So, papasok na yung kuryente. Pag binitawan mo naman yan, kasi may spring ito guys, pag binitawan mo yan, naka-normally open yan. So, itong sa baba, ito yung dadaan din tayo dyan yan. Dyan sa mga ilaw na to guys. Ito yung yellow, ginagamit natin sa trip. Itong red power, itong green is normal operation or run. Pero bago tayo dadaan dyan guys, ito muna ang i-explain natin ng kuan para malaman nyo. Mayroon akong diagram na ginagawa dito. Although drawing lang ito, pero para malaman nyo talaga kung ano ang function nito. Ito siya guys. Ito siya ang nakalagay dito sa loob. Dito sa loob may coil ito guys. May coil ito sa loob. Ngayon, yung coil dito sa loob, pag walang papasok na kuryente dito sa 220 volts na E1, saka ito guys, E1, kabaliktad kasi siya. Ito yung E1 at saka ito. Ito ang sinusuplayan ng kuryente na 220 volts or 230 volts. Mayroon naman nakalagay dito mga voltahe guys kung ano talaga ang pinoprovide dito para gagana yung coil na to. So ngayon guys, paliwanag ko ng gusto sa inyo. Ito siya yung E-core. Yung E-core, dalawang E-core yan. Dito sa isang E-core, yung bakal na yan, dito naka standby yung coil na kalahati niya. Coil niya dito. Ito guys yung coil. Pero hindi direkta sa bakal. Meron siyang casing na plastic. Once na walang supply yan, yung terminal lahat niya, yung naka-open contact yun siya. Open yung contact niya. Halimbawa, dito sa taas, line 1, line 2, line 3. Ito yung terminal niya. Yan. So, nasa taas siya, naka-open siya hanggang dito sa kabila. Open dito sa load side. Yung E-core naman niya sa taas, once na walang kuryente, tinutulak yan siya ng mayroong spring dito sa taas ng casing ng coil. Tinutulak yan siya. Ngayon, pag tinutulak siya, kasabay din ito siya naka-attach dito sa E-core na pataas din, so walang contact siya, open contact siya. Ngayon naman, pag napasukan naman ito ng kuryente guys, ito yung posisyon niya, coil na no current supply. Yung E-core niya naka-open dahil sa spring. So tinutulak. Pag tinutulak yan, wala nang contact talaga dito. Yun ang normally open pag walang kuryente na papasok. Ngayon guys, pag pumasok naman yung kuryente, ganito mangyari niyan. Dito sa isang drawing naman ganito. Ito yung terminal closed contact. And guys, itong
E1 at saka E1 at saka E2, pag pumasok na yung 220 volts dyan sa coil na yan, nagre-create yan siya ng magnetic field. Ang ibig sabihin, pag may magnetic field yan, yung north at south na magnetic field ay magpang-abot yan, guys. Kaya ang mangyari ngayon, once na under yan, hihilain niya ngayon itong E-core pababa. Ayan, may arrow, guys, pababa. So yan yung mangyari dito. Pag mayroon ng kuryente, bababa ito. Ngayon, magko-close contact yung mga terminal. Kagaya niyan, no? Yung line 1, line 2, at saka line 3, close contact. So tuloy-tuloy na yung kuryente dito sa kabila sa load side. Ayan, line 1, line 2, line 3. Kasi umaandar na yung coil at saka hinila na niya yung E-core na isa ito dahil sa magnetic field na yan. So ito, guys, hindi na natin masyado habaan kung ano yung magnetic field, basta pinapakita ko lang sa inyo kasi haba na yung explanation ko pag tinatakil pa natin yung magnetic field nya. So ang in-emphasize ko lang dito, guys, na ano mangyari sa magnetic starter na ito kung mayroong kuryente o wala. Kung walang kuryente, guys, kikita mo ito nakataas ito. Pag may kuryente, bababa yan, pipitik yan. Pag walang kuryente, yun na marinig mo tunog, bibitaw yan. So ito ngayon, guys, pinakita ko lang sa inyo, binivisual ko lang kung ano yung coil na may kuryente at saka walang kuryente. So pag may kuryente, nagko-close contact siya. Tuloy-tuloy na yung pagpasok ng kuryente hanggang doon sa load. So it means naka-switch na siya. Yun ang tinatawag na magnetic switch. Pero dahil sa kuryente din, pag pinapasukan kuryente. Hello, guys, magandang araw. Meron man tayong pag-aaralan ngayon tungkol sa magnetic starter. O sa iba, tinatawag din ito na magnetic switch. Mahalaga din na malaman ng mga aspirant electrician kung ano ang kalagayan ng device na ito. Dahil minsan, or mayroong mga customer ninyo na magpalagay nito para sa aircon at mga motor na may pressure tank sa patubig. So dapat malaman din niyo ito. I-explain ko lang kung ano talaga ang nasa loob ng magnetic starter at paano ito gagana kapag mayroon na itong kuryente na sumusupply sa coil niya. Ito, guys, may device din dito naka-attach na trip relay. Ito yung nagbigay ng protection sa mga motor at saka sa aircon o anumang mga device o gamit na ginagamitan nito. So dito muna tayo mag-focus sa magnetic starter. Babaklasin natin ito, guys, kasi naka-attach lang naman ito. So bago ko pala i-dismantle ito, guys, para makita ninyo kung ano nasa loob nito, explain ko muna sa inyo yung mga sign niya. Kagaya nito, guys, mayroon tayong sign na ganito. Ito yung tinatawag na NC or normally close. Ibig sabihin niya, guys, yung normally close, ito yung terminal. Ganun. Pag mayroong naka-slanting na linya dyan, it means normally close yung terminal sign na yan.
Tapos dito naman meron tayong isa dito. Ito yung normally open, yung terminal sign niya. Ganun din, no? Walang naka-slanting. Pag walang naka-slanting na ganito, yun nga normally open. So kaya ko inaano ito guys, dahil para malaman nyo kung ano ang INC at INO. Minsan dito meron dito nakalagay na INO, INC, yung partner niya, yung dulo nitong, halimbawa INO nito ay dito sa kabila, normally close dito rin sa kabila. So may number ito guys. Yung switches na ito ay nandito lang sa gilid ng magnetic starter. Ito yung tinatawag na auxiliary terminal. Ito yung nagsiswitch ng ibang device na nakakabit kung sakaling i-open or i-close mo para umandar o sasabay dito sa pagpasok ng kuryente nito. So itong device na ito guys, meron din itong magnetic coil. Yung design ganito, magnetic coil. Yung function ng magnetic coil na ito, once na walang kuryenteng papasok dyan, yun ay naka normally close lang siya. Yung lahat ng naka normally close dito, as is lang yan sa pag walang kuryente. So pag napasukan naman ito ng kuryente guys, pag mag-function na itong magnetic coil, itong normally close, mag-o-open ito. At itong normally open, mag-close ito. Bali, palitan lang sila, salita lang sila. Itong open, normally open, pag may kuryente, mag-close yan. Ito na naman ang nag-o-open pag may kuryente. So dito guys, meron tayong sign din ng post button, normally close. Yun ang ginagamit ng stop. Pag dumadaloy ng kuryente, pag pinisil mo yan, siyempre cut out, cut off yan, wala nang tuloy-tuloy ng kuryente dito. So yun ang stop. Dito naman sa post button na normally open, ito yung start. Once pinopost mo yan pababa, ito magkaroon ng connection, so papasok na yung kuryente. Pag binitawan mo naman yan, kasi may spring ito guys, pag binitawan mo yan, naka normally open yan. So itong sa baba, ito yung dadaan din tayo dyan yan. Dyan sa mga ilaw na to guys, ito yung yellow, ginagamit na sa trip. Itong red power, itong green is normal operation or run. Pero bago tayo dadaan dyan guys, ito muna ang i-explain natin ng kuan para malaman nyo. Mayroon akong diagram na ginagawa dito, although drawing lang ito, pero para malaman nyo talaga kung ano ang function nito. Ito siya guys. Ito siya ang nakalagay dito sa loob. Dito sa loob may coil ito guys. May coil ito sa loob. Ngayon, yung coil dito sa loob, pag walang papasok na kuryente dito sa 220 volts na E1, saka ito guys, E1, kabaliktad kasi siya. Ito yung E1 at saka ito. Ito ang sinusuplayan ng kuryente na 220 volts or 230 volts. Mayroon naman nakalagay dito mga voltahe guys, kung ano talaga ang pinoprovide dito para gagana yung coil na to.
So ngayon guys, paliwanag ko ng gusto sa inyo. Ito siya, yung E-core. Yung E-core, dalawang E-core yan. Dito sa E-core, yung bakal na yan, dito naka standby yung coil na kalahati niya. Coil niya dito. Ito guys, yung coil. Pero hindi direkta sa bakal. Meron siyang casing na plastic. Once na walang supply yan, yung terminal lahat niya, yung naka-open contact yan siya. Open yung contact niya. Halimbawa, dito sa taas, line 1, line 2, line 3. Ito yung terminal niya. Yan. So, nasa taas siya, naka-open siya hanggang dito sa kabila. Open dito sa load side. Yung E-core naman niya sa taas, once na walang kuryente, tinutulak yan siya ng mayroong spring dito sa taas ng casing ng coil. Tinutulak yan siya. Ngayon, pag tinutulak siya, kasabay din ito siya naka-attach dito sa E-core na pataas din. So, walang contact siya. Open contact siya. Ngayon naman, pag napasukan naman ito ng kuryente guys, ito yung posisyon niya, coil na no current supply. Yung E-core niya naka-open dahil sa spring. So tinutulak. Pag tinutulak yan, wala nang contact talaga dito. Yun ang normally open pag walang kuryente na papasok. Ngayon guys, pag pumasok naman yung kuryente, ganito mangyari niyan. Dito sa isang drawing naman ganito. Ito yung terminal closed contact. Ngayon guys, itong E1 at saka E2, pag pumasok na yung 220 volts dyan sa coil na yan, nagre-create yan siya ng magnetic field. Ang ibig sabihin, pag may magnetic field yan, yung north at south na magnetic field ay magpang-abot yan guys. Kaya mangyari ngayon, once na under yan, hihilain niya ngayon itong E-core pababa. Ayan, may arrow guys, pababa. So yan yung mangyari dito. Pag mayroon ng kuryente, bababa ito. Ngayon, magko-close contact yung mga terminal. Kagaya niyan, no? Yung line 1, line 2, at saka line 3, close contact. So tuloy-tuloy na yung kuryente dito sa kabila sa load side. Ayan, line 1, line 2, line 3. Kasi kumaandar na yung coil at saka hinila na niya yung E-core na isa ito dahil sa magnetic field na yan. So ito guys, hindi na natin masyado habaan kung ano yung magnetic field, basta pinapakita ko lang sa inyo kasi haba na yung explanation ko pag tinatakil pa natin yung magnetic field niya. So ang in-emphasize ko lang dito guys na ano mangyari sa magnetic starter na ito kung mayroong kuryente o wala. Kung walang kuryente guys, kikita mo ito nakataas ito. Pag may kuryente, bababa yan, pipitik yan. Pag walang kuryente, yun na marinig mo tunog, bibitaw yan. So ito ngayon guys, pinakita ko lang sa inyo, binivisual ko lang kung ano yung coil na may kuryente at saka walang kuryente. So pag may kuryente, nagko-close contact siya. Tuloy-tuloy na yung
pagpasok ng kuryente hanggang doon sa load. So it means naka-switch na siya. Yun ang tinatawag na magnetic switch. Pero dahil sa kuryente din pag pinapasukan ng kuryente. Guys, tuloy tayo guys. So gagawa tayo ng magnetic starter diagram o yung tinatawag na schematic diagram. Ito guys, ito yung line 1. So dito tayo magtatap ng normally close post button, normally close. Ito yung ginagamit na stop. Dahil naka normally close yan, papasok yung kuryente tuloy-tuloy doon sa isang post button na normally open. Normally open. So hanggang dito lang yung kuryente. Dito guys, may naka-attach dito sa baba na auxiliary line na normally open. Auxiliary normally open. Tapos dito guys, mayroong coil, yung magnetic coil. So dito ngayon yung linya ng line 2. Dito guys, once na magmula dito sa line 1 pagpasok ng kuryente, itong post button ito naka-close to, so tutuloy-tuloy yung kuryente niyan hanggang dito. Ngayon pagdating dito, stop siya. Hindi siya makatuloy kasi normally open yan. So ang mangyari ngayon, ipo-post natin yan. Yun ang tinatawag na start post button. Once na matulak yan, didikit yan dito. So tuloy-tuloy na yung kuryente niyan, aandar na yung coil. So pag andar ng coil, itong normally open guys, yung sinasabi ko kanina, magko-close ito ngayon. Magko-close ito ngayon o ganyan. So it means yung kuryente, kahit bitawan mo na itong start, kasi may spring kasi ito. Spring. So dito na siya dadaan kasi naka-close contact siya. So palaging may kuryente yung coil, kaya kahit bitawan ito, dito na nagpatuloy yung kuryente. So yun ang nagpapangsyon ng coil para umandar yung magnetic starter. So yan yung symbol at saka yung schematic diagram niya guys, kung paano gagana yung magnetic coil. Ngayon guys, mayroon man tayong ina-attach dito na tinatanggal natin kanina, yung trip relay. Dito yan nakakabit sa baba, sa likuran. Magmula sa line side, pagpasok ng kuryente, labas dito, didiretso dito. So pag nandito na guys, dito ka nakakabit ng aircon or motor. Yun ay nakaproteksyon na dito sa natawag na trip relay. So ito ang purpose ng trip relay na overload. Kaya yung diagram natin,
Guys, kanina dito lang siya kung paano mag-start ito na diagram. Pero yung original diagram talaga niya, schematic diagram na ginawa ko ay ito. Ito na guys. Yung kanina sinasabi ko, magmula dito sa stop papunta doon, normally close. Then dito start, then papasok yung kurente dito. Bitawan mo, nakapasok na yung kurente. Pagdating dito, dapat diretso yan doon sa coil guys. Pero kaya nilagyan na natin siya ng trip overload relay, ito. So mangyari niyan ngayon, bago siya pupunta sa coil, dadaan muna siya dito sa trip overload relay, ito. Mangyari niyan. Basta nandito na ito, yun ang schematic diagram niya. Mayroon siyang normally close for normal operation yan siya guys. Yun ang trabaho ng overload trip relay. So tuloy-tuloy na yan. Ito naman dito guys, yung kinabit dito na sa diagram pag ganun, ito yung normally open. Papunta din yan doon sa normally closed na auxiliary. Then dito sa complete circuit na siya. Ito yung side na ito guys, ito. Dito siya na side. Dito ngayon natin kinakabit yung trip monitor light na yellow. So dyan siya nakabit. Dahil normally close yung auxiliary na isa, ito. Ito normally close. So tuloy-tuloy siya papunta doon sa line 2. Ngayon guys, kung magkaroon ng overheat yung motor, ito naman siya, yung load niya dito na motor, ito naman siya. Pag inabot na niya yung amperage na setting niya na overload, automatic magka-cut off siya, mag-o-open siya, tapos open na siya, wala nang kuryente yung coil. Yung mangyari ngayon, ito naman yung magko-close, itong normally open. Mangyari, pag mag-close na ito, yung kuryente na galing dito, tutuloy-tuloy na yan hanggang dito sa ilaw na yellow, monitor light. So tuloy-tuloy na siya doon sa normally close and then kaya yung trip monitor light, makikita mo siya na hindi na umandar yung motor dahil wala nang load na kuryente dito sa magnetic coil. So nag-open yung switch kanina. Ganito lang labas niyan guys, open na yung switch kasi normally open na siya, walang papasok na kuryente dito sa iwan ito. Ngayon, yung magnetic coil guys, pag nag-function, dito natin ikabit yung green light o green pilot light na monitor light niya sabay ng pag-andar ng coil. So kahit malayo, makita mo yung ilaw na naka-green, it means naka-normal running siya. At saka kung wala man ito, hindi ilaw yung yellow dahil hindi nag-trip, hindi rin ilaw yung green at pula ang nakita, it means may power, nagkaroon siya ng malfunction. Minsan nakailaw yung power, nakailaw yung trip, so it means nag-overload yung motor, umabot na sa maximum amperage niya. Pag makita mo yung yellow at saka itong ilaw na pula. Pero kung ito lang ilaw na pula, it means hindi ito nag-start, hindi ini-start guys. Mayroon lang siya monitor sa ilaw na mayroong kuryente. So yun ang schematic diagram ng magnetic starter. Ito guys, sana naintindihan nyo itong schematic diagram na to. Ngayon guys, ipakita ko naman sa inyo
ng aktual kung paano gagana yung magnetic starter. Gagamitan natin ito ng load, yung current niya papasukin natin sa magnetic starter kung paano siya gagana. Guys, bago pala natin paandarin itong magnetic starter, gusto ko na makita ninyo kung anong nasa loob nito. Didismantle natin ito. Dismantle nito guys, tanggalin muna natin yung dito sa contact niya. Tigas guys, tigas. Ilang. Hanap tayo ng pagtanggal ito. Ito na guys. Kabila din. Yun. Ito na guys, tanggal na guys. Ito yung nasa loob niya. Yung sinasabi ko na terminal. Ito guys yung terminal. Ito yung sinasabi ko na terminal ito. Line 1, line 2, line 3. Ito yan, line 1, line 2, line 3. Punta nito. Man-notice nyo guys, naka-open yan. Ito oh. So pag itulak yan guys, sasarado yan. Sara yan siya. So yun, pag napasukan ng kuryente, gano'n na mangyari sa kanya. So tuloy-tuloy na ito dito. So baklasin natin ulit guys. Ito may screw siya sa gilid. Ito tanggalin natin. Dito sa kabila guys. Ngayon baklasin natin to guys, makita nyo kung anong laman dito. Ito na guys. Meron siyang spring. Ito yung sinasabi ko na E-core. Ito guys yung E-core niya sa taas. Ito yung E-core niya at yung spring niya sinasabi ko ito. Ito guys, tinutulak ito ng spring pataas. Ganon. So nag-o-open yan siya. Pag bitawan mo, ganyan yung trabaho niya guys. Up and down lang. Pag walang kuryente nakataas, and then pag may kuryente bababa. So may spring siya guys. Ito yung nagtulak. Ganon. So dito naman sa itong parte na ito na E-core, nandito siya sa loob, kalahati ng plastic. Tanggalin natin to guys. Okay. Yan. Ito yung plastic na sinasabi ko guys, na plastic na pulupot yung coil. Yung coil niya guys, dito naka-attach ito. Ito ngayon yung coil niya na sinasabi ko. Ito yung E1. Ito may linya siya dito.
E1 saka E2. So yun yung may wire siya dito guys. Ayun yung maliit papunta doon sa linya na to. Saka ito sa kabila, ito katago punta dito. So yung sinasabi ko guys na core din sa ilalim, itong core na to, ito yun, ito na siya guys. So ganon yung position niya pag may kuryente, walang kuryente. Pag mayroong kuryente, ganon yan siya. Balik na natin guys. At least nakita na ninyo kung ano na sa loob niya. Balik natin yung coil. Kailangan guys nakasetting ito siya dahil pag hindi siya masetting, hindi gagana yung coil natin dahil yung contact hindi maganda pagkalagay. Yung spring ilagay na natin dito. So ibalik na natin. Kailangan ding eksakto yung setting niya guys. Yun. Tingnan natin ngayon kung naka-open. So close, open. Yun, naka-open siya. May spring din dito sa gitna guys. Yan o. So pag nagkaroon ng kuryente, sasarayan siya. Yun. Naka-close, open. Yan. Ito nga pala guys, yun ititawag na auxiliary contact. Hindi ito nakasabay dito. Walang kuryente itong papasok dito once na under to. Pag naka-on ito, ganun. Walang kuryente dito. Switches lang ito guys, kaya tinatawag na auxiliary switch. So ilalak na natin. Tis kabila. So nailak na natin guys. Ito naman ngayon yung plastic cup niya at saka yung tagging niya. Yan. Okay. So yun guys, yun ang laman ng magnetic starter. Ngayon, pagganahin natin to guys, supplyan natin ng kuryente. So unahin natin yung coil kung gagana ba talaga siya. Lagyan siya natin ng switch. Gamit lang muna tayo ng switch at saka supply niya ito guys. So itong isa, yung dulo nito, ito natin ikabit sa E1. Nasa E1 or E2. Pwede magkabaliktaran yan guys, switch man yan.
So dito natin sa ito yung isa o A1. Ganito. Para malaman lang natin kung gagana yung so yung isa kabit natin dito sa E1. Kung hindi masyado nyo makita guys, i-zoom na lang nyo sa cellphone ninyo. Okay. Ito ngayon guys, meron tayong switch. Pag i-on ito guys, pipitik ito. So ito ngayon, saksak natin ito sa outlet. Try muna natin kung gagana. Ayun guys, pumitik siya. Off. Okay. So it means gumagana yung ating device. Ito siya guys. Pag napasukan na kuryente yung coil, pipitik yan. Ito bababa. So nagsiswitch yan. Okay. Pag i-off mo naman, so tutunog yan pataas. Yan guys, para makita talaga natin kung yung ilaw niya ay lalagyan natin siya ng ilaw dito para malaman natin kung magsiswitch ba talaga siya. Ngayon guys, i-try natin pag open para makita ninyo kung kasabay ba siya doon sa E1, E2 natin na linya, yung mga terminal. Malalaman natin guys, si ilaw ito pag kasabay, pero kung hindi ito ilaw, hindi siya kasabay. Ayan. So nag-o-on siya, hindi siya umilaw. Ngayon, lagyan natin ito na supply dito para continuity kung iilaw siya. I-off muna natin guys. Okay. Meron tayong wire dito na meron ng saksakan. Ito yung gamitin natin. Ito yung dulo niya. So ikabit natin ito dito sa line 1 para malaman natin kung gagana ba talaga yung switching niya sa ilaw. So dito tayo sa line 3 at saka sa line 1.
ito guys, pwede naman na ito ikabit natin ito sa A1 at saka itong linya ito para ilaw ito. Pero pinakita ko lang sa inyo, pag ino-on ko yan siya ganon, hindi siya ilaw dahil separate yung linya niya at saka itong A1 ito. So nagsusulo lang yung coil niya. So para iilaw yan, susuplayan natin itong line 1 at saka line 2. I-off muna natin guys. So saksak natin dito sa outlet. Yon. So yun guys, i-try natin kung iilaw ba talaga. Ayun, umilaw siya. So it means iba talaga yung linya ng coil at saka yung terminal line niya na line 1, line 2, line 3. So umilaw siya guys, i-off natin. Ayun. Kaya tinatawag itong magnetic starter or magnetic switch. Kasi yung coil kahit kunting kahit kunting wire mo lang ilagay dyan na tama-tama lang sa 220 na amperage niya, okay lang yun kasi switching lang sa coil. Pero dito sa taas guys, ito sa malalaking load ito, pwede mong kapitan ng 15, 12 or 8.0 mm or number 14 na wire, number 6, dahil malalaki yung terminal na to guys. Siniswitch lang siya ng coil. Itong pala guys, itong magnetic starter na ito ay 26 amperes. Pwede itong gamitan ng 5.5 na motor kilowatt dahil malaki ang load nito. 26 amperes to. So yun guys, nakita na ninyo kung ano operasyon ng gadget na to, itong magnetic starter. On pag mayroong kurente yung coil, off pag walang kurente yung coil. So sana guys, meron kayong nalaman sa tutorial natin ngayon. Konting hingi lang ng pabor, sana subscribe niyo naman yung channel ko, Nursing TV and Family. At saka pakipindot na rin yung button bell, like and share. So hanggang dito lang guys. Maraming salamat. God bless.